araw mga kaibigan, ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapan. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kung ating titignan, natural o likas na sa atin ang sumulat. Bata pa lamang tayo ay tinuturuan na tayong sumulat upang mas madali nating masabi ang mga gusto nating sabihin at syempre upang matuto na rin. Ngunit sinasabi ng mga eksperto, ang simpleng pagsusulat pala ay isa na ring matatawag na therapeutic activity kung saan isang paraan para ito para mailabas ang ating stress at paraan rin para alagaan ang ating mental health. Sa pag-aaral ni Madeline Schoffel at mga kasama nito, sa 76 na family participants, 85% ang nagsasabing nakatutulong ang pagsusulat sa kanila upang matanggal ang kanilang stress at 59% naman ang nagsasabing itutuloy nila ang gawaing ito. Ayon naman kay Dr. Sarah Benz, isang occupational therapist, may 4 na pangunahing benepisyo ang makukuha sa pagsulat at paggawa ng journals. Una, ang pagsulat o paggawa daw ng journal ay maaaring makatulong sa paggamot ng ating depression. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagsulat partikular sa pamamagitan ng expressive writing ay makatutulong sa pag-alis o bawasan ang sintomas ng iyong depression. Pangalawa, sa paraang pagsusulat ng mga positibong aspeto mo, pagsulat ng iyong kwento at past experiences, at pagbuo rin ng mga positibong pananaw mula dito, ay maaari na bawasan ang sintomas ng iyong anxiety. Ito ay tinatawag na positive affect journaling. Pangatlo, ang pagsusulat at paggawa ng journal ay maaaring bawasan ang sintomas ng may mga post-traumatic stress disorder o PTSD o yung mga taong may mga traumatic experiences at iba pang mental disorder. Panghuli, maaari rin itong i-improve ang ating tinatawag na self-distancing o ang abilidad ng isang tao na makapagmuni-muni mag-focus sa mga nakalipas na mga emosyon, labis na iniisip at pangyayari. Pagbibigay din naman ng mga eksperto, maraming pamamaraan para maging epektibo ang iyong pagsusulat. Ngunit nakadepende pa rin ito sa compatibility ng coping mechanism ng isang tao. Kaya naman, sa simpleng pagsusulat ng ating journals, mas matututunan nating i-appreciate ang ating sarili at success sa ating buhay. Mailabas ang ating mga saloobin na hindi natin kayang sabihin at maging instrumento rin ito upang tayo ay manatiling emotionally stable. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon. DZRH Special Coverage. 18 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga, tayo'y nagpapatuloy pa rin sa ating special coverage. Dalawa ho ang binabantayan natin ngayon. Ang magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Mindanao, Sarangani, at ang nagaganap na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. At ngayon ay balikan na natin ang mga kaganapan sa Senado. Wait, ang collective narrative ay hindi reliable marker ng independent testimonial reliability. When multiple witnesses function like synchronized recorders, the testimony fails the test of personal knowledge and perception required under Rule 130, Section 37 of the Rules of Court. Because the court cannot determine where the real observation ends and the script begins.
The probative value of the synchronized statement are discarded entirely. Ito po ay decided case na ng Supreme Court sa People versus Centeno. The Supreme Court explicitly stated that perfect symmetry among testimony does not inspire belief. Instead, it breeds suspicion that the testimonies were rehearsed or concocted. Next slide, please. Key distinction between independent and collective. Attorney Matibag, sorry for interrupting. How many more minutes do we have? I'm about to wrap up. 3 slides na lang po. Okay, thank you. Independent, malakas na ebidensya. Collective, mahina. Ang independent recollection ay personal na karanasan, samantalang ang collective narrative ay pinaghalo-halong kwento ng grupo. Sa report, lumalabas na ang logistics ng operation ay corroborated, pero ang core allegation, nakas ang laman ng maleta, ay madalas hearsay lamang. Next slide, please. Integrated findings, weak evidence, misleading title, non-independent testimony. 3 issue. Mahina ang ebidensya. Misleading ang title at hindi independent ang testimonya. Ang affidavit ay hindi sapat. Ang ex-marine ay misleading at ang testimonya ay coordinated. Sa report, binanggit na walang credible witness na makapagpapatunay ng buong aligasyon at photographic evidence ay compromise. Ang political context, ang kaso na nagpapakita na coordinated ang operation, hindi independent whistleblowing. Ano pong ibig sabihin nito? Dahil kino-coach, depende po doon sa political perception or political belief ng tao. Ang halimbawa na nga po rito, doon sa mga unang lumabas na affidavit, binabanggit po yung 2 senador, pero nung nag-iba na yung alyansa ng senador, iba na po yung affidavit at may mga dadagdag pa po na personalidad. Last slide na po. Ano po ang konklusyon dito po sa aming ginawang pag-iimbestiga? Hindi napatunayan ang mga alegasyon base sa ebidensyang iniharap. Walang sapat na personal knowledge, puro hearsay, walang corroboration at coordinated ang narrative. Ang affidavit ay hindi sapat na basihan para mag-file ng kaso. Sa report, binanggit na ang joint affidavit ay hindi self-sufficient basis for probable cause at bawat aligasyon ay dapat ay independent, competent at authenticated evidence. Ang tanong ay hindi kung possible ang pangyari, kundi napatunayang sila batay sa ebidensya. At ang kasong ito, hindi nila napatunayan. Maraming salamat po and we can submit the full report to the committee. Thank you. Yes, and just an administrative matter to the director. The report, please, and the attachments, including the affidavits of the 6 or 5 5 po yung pumirma po. Yes. Pero we're able to get everyone na recorded po dito. Yes, so the report plus the attachments so that we have a full appreciation of your documents. Salamat po. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Attorney Senator Pangilinan. Doon po sa ibang guest po natin, do you have any presentations or opening statement? Please make it brief. Our invited guests. The Prosecutor General, Prosec General Padulyon. Good morning, Mr. Chair. Good morning, honorable senators, members of the committee. We do not have a presentation, Mr. Chair, although we have a report on the status of the cases that have been filed and investigated by the Department of Justice. As of June 5, 2026, there were 14 cases which were endorsed to the Department of Justice for preliminary investigation. 13 of these have been endorsed already or have been resolved and have been endorsed to the Office of the Ombudsman for approval. Some of them have already been approved, and in fact, some of the cases have already been filed before the appropriate courts. The remaining case before the Department of Justice is one involving former Senator Bong Revilla, Roberto Bernardo, Gerard Opelencia, Henry Alcantara, Corona, Manny Bolosan, Ruel Umali, Arturo Gonzalez for violation of Republic Act 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, plunder under Republic Act 7080, and Article 210 of the Revised Penal Code. This case is now just being edited before it will be subjected for review and then for final approval. Apart from these cases, Mr. Chair, there are also
Bureau of Internal Revenue cases that were filed against several personalities. There were 20 BIR cases filed with the Department of Justice from 2025 to 2026. Of these cases, 7 have already been filed in the corresponding information filed in court. 12 have been dismissed and 1 is submitted for resolution. The remaining case is the one which involves Mark Alan Villamor Arevalo of Wawaw Builders for violation of Section 254 and 255 of the National Internal Revenue Code of 1997. Also, we would like to report, Mr. Chair, that as of today, covered by the Witness Protection Program of the Department of Justice, are 7 personalities, namely Yusek Roberto Bernardo, Engineer Henry Alcantara, Engineer Gerard Opalencia, Sally Santos, Monica Santos, Vergel Nino Garcia, and Francisco de la Fuente Jr. And lastly, we would like to report, Mr. Chair, that as of today, the amount of people's money recovered and have been turned over to the Land Bank totals 841,381,500 pesos. That is all for the Department of Justice, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Prosecutor General Fadulyon. Just one quick question. Ito pong pagka-file po ninyo ng mga kaso, where did this come from? Is this the result of the Blue Ribbon hearing previous weeks and months? Well, part of it, sir, were as a result of the investigation or the hearings before the Senate Blue Ribbon Committee, which were followed up by the department and by the National Bureau of Investigation. As a consequence of which, cases were filed with the department, and the same were the ones subjected to preliminary investigation, sir. Thank you, Prosecutor General Fadulyon. We now move to the Office of the Ombudsman, Attorney Ravello or Attorney Batu. Do you have any presentation or opening statement? Magandang umaga po sa lahat. Good morning, Your Honor. Good morning, Chair, Honorable Chairperson. Wala po kaming presentation, but we also have a report. Without going into details po, as doing so might jeopardize our ongoing investigations. But DZRH Special Coverage. Kanina ay katatapos lang magsalita ni Prosecutor General Richard Fadulyon at ngayon naman ay nagbibigay na lamang ng update ang Office of the Ombudsman. Wala si Ombudsman Boying Remulla pero merong mga representante na dumalo sa Blue Ribbon hearing. Babalikan natin ang mga kaganapan sa Senado samantala oras natin 10:26. This time check. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na tumitmancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with the White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with the White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan!
Amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulog. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNBS. Trending and sa kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Mass Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH Special Coverage. Mamaya ay hingi tayo ng update kay Lakay Raymond at Paas dyan sa Senado
At kani-kanina ay dumating nga itong 18 Marines na ayaw ng patawaging Marines ng Armed Forces of the Philippines, kundi 18 dating bodyguards ni Congressman Zaldico. Narito na, nasa linya na natin si RH28 Lakay Raymond Dadpaas. Alamin natin yung mga naiwan natin kanina before tayo mag-commercial break sa mga nangyayari ho sa Blue Ribbon hearing. Go ahead, RH28 Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Ang mga opisyal ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang nakasala ngayon dito sa Senate Blue Ribbon Committee sa pamamagitan ni gaya ni Attorney Melvin Matibag, ang Director ng National Bureau of Investigation. At ito yung naglahad doon sa resulta ng kanilang investigation sa paglawas ng 18 mga Maleta Boys. At ganun din si Prosecutor General Richard Fadolion na may report nito na may 14 na kasong kanila nang i-refer sa Office of the Ombudsman na may kaugnayan sa flood control project. Karamihan ng mga ito ay na-file na ng Office of the Ombudsman o ilan sa mga ito ay na-file na ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan na sa kabila ng pangyayari dito ay nagtatanong din yung mga official o mga committee members dito kay Attorney Karen Bato ng Office of the Ombudsman. Pero sabi nga ni Attorney Bato tungkol doon sa katanungan kung sino-sino pa yung mga pwedeng makasuhan at maaring na kanilang dalhin na yung kaso sa Office of the Ombudsman ay tumanggi itong magbanggit dahil sa ngayon ay nagpapatuloy pa yung kanilang isinasagawang investigasyon. Samantala, kumpirmado, UL na dumating dito sa loob ng Senate building yung 18 tinaguriang Maleta Boys o mga bodyguards pero hindi sila pumasok doon hindi sila pumunta doon sa hearing ng komite, kundi sinalubong sila ni Senador Robin Padilla sa baba at diretsong inakyat sa kanyang opisina. Kasama nila yung kanilang abogado na si Attorney Levito Baligon. At pagkakabanggit kanina ni Senador Robin ay kung ano ang gusto ng 18 kanyang mga bisita ay yun ang masusunod. Pero doon sa kanyang timbre ng pananalitan niya kanina, wala silang balak na pumunta upang umarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa ngayon. Yan ang pinaka-update mula dito sa Senado. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH Special Coverage. Maraming salamat, Lakay Raymond. Balikan na natin ang Senado. Turo yung kung sino-sinong personalidad po o nakita nila sa group. So ano tawag niyo po sa ganong klaseng affidavit na hearsay lang pala, nanunumpa sila na sa buong katotohanan yun ang pagkakaalam nila, pero yung pala yung impormasyon na yun ay second hand o third hand pala. Hindi binigay po lang ako sa kanila. nagsasabi, ang Korte Suprema na po nagsasabi na yan yung pinakamababang value ng ebidensya po, na hindi po titindig na kahit po baka pag dinala namin sa DOJ or sa Ombudsman ay doon pa lang po sa level na yon, hindi na po pumasok yung kaso. Sa halip na po na tumiba yung kaso doon sa mga binabanggit, halimbawa na meron talagang kinalaman sa anomalya, baka makatulong pa ito para humina po yung kaso na ilalaban po. Okay, nung April 28 po, 2026, isa pong affidavit na in-execute sa Special Action Unit ng NBI, ng isa sa mga kamag-anak ng 18 kargador. Now, ready na ho bang NBI na i-present po yung detalye doon sa affidavit na yon na sinasabi nga pong nakatanggap ng 5 million para sa isang false testimony? Mabuti po na nabanggit nyo yan kasi nangyari nga po yan nung habang nagkakaroon sila ng pagdinig dito, hindi ko alam kung ano pong eksaktong tawag doon, na hawak na po namin yon since April 28 pa. Tapos bumalik pa nga po para ayusin yung kanyang testimonya. Ito po, parang benan po niya yung isa sa miyembro ng 18 bodyguards, na sinasabi niya, ang pinangako po na kinumbisi sila na sumama sa pangako na bibigyan ang bawat isa ng 5 milyon.
Pero ang sinabi, hindi naman po nabigay pa yung 5 milyon. Ang una sabi 700,000 pero ang kabuuan pa lang pala na nabibigay 350,000. 500 million each dapat. 5 million po dapat bawat 5 isa. million 5 pesos million. each. Pero hindi na ibigay yung 5 million Wala each. pa po yatang naibibigay base po doon sa testimonya nitong manugang nung isa. Magkano lang pong na-release? Sabi po altogether? doon ito, yung sa personal account po 350. Sino po nabigyan ng 250 out of that? Galing po kay Mike Defensor at siyempre kasama po si Atty. Balikod, yung po yung aming pinapalawak pa. Kaya nga po namin Pero sino pong nakatanggap nung 350? yung isang marin po. Isa lang po. Isa pa lang po. So yung Kasi 17, wala pa. Siya lang po yung may recollection. Okay. Hindi ko po alam yung sa 17. Ibig sabihin po, Mr. Chair, ang recollection po nito, yung sa pag-uusap nilang dalawa ng kanyang biyenan. So ibig sabihin kaya po lumantad itong 18 kargador dahil pinangakuan po sila mabibigyan ng 5 million pesos each. Yun po yung sinasabi ng isa sa miyembro nila. Pero gusto ko po liwanagin, I will take the opportunity na liwanagin kasi narinig ko po, pinapupunta ko rito noon ni Senator Cayetano kasi para daw, harapin ko daw si Ginoong Mike Defensor, alam naman po natin na hindi naman po ganun yung proseso ng isang committee hearing. Ano po. Pero una-una po, hindi naman po ibig sabihin suspect na kagad natin or akusado na si Mike Defensor. Ang NBI po, nag-i-issue po kami ng subpoena, hindi dahil pinagsususpechahan kayo, kundi as a part of our fact-finding. Inaalam nga po namin, ang sabi ko nga po, kung mapatunayan namin na itong taon to nagsisinungaling laban kay Mike Defensor, tutulungan pa po namin si Ginoong Mike Defensor na habulin at papanagutin po yung tao na yun. Okay, last na naman. No? Halimbawa po, napatunayan ng NBI na totoo ngayong aligasyon sila po ay tumanggap ng 5 million in exchange for false testimony. Ano pong kaso noon? Well, may pananagutan po yan sa revised penal code kasi yung pong ikaw ay naghihimok ng titistigo para kasuhan ng kriminal yung isang tao na wala naman talaga basihan, pinaparusahan po yan sa ilalim ng ating revised penal code. At yung pong nagtistigo nagbigay ng false testimony kapalit ng pera, ano pong kaso noon? May kaso rin po yun, pwedeng managot po ng perjury po. Maraming salamat po, Mr. Thank Chair. you. Mr. Chair, with the indulgence of Senator Bam. I'm done, Mr. Chair. Yeah, go ahead. Is that the only... A follow-up question, sige, Mr. sige, Chair. okay. Salamat po. So, malinaw na dun sa mga aligasyon ng 18 ex-bodyguards, nagpapatuloy ang investigasyon ng NBI. And then kung kanina sa ombudsman, ang next step dun sa mga aligasyon nila ay pinagsusumiten nyo sila ng tigi-isang individual affidavit. Sa DOJ naman po, ano yung next steps ng department dun sa mga aligasyon ng ex-bodyguards? Well, as far as the DOJ is concerned, ma'am, we will work together with the National Bureau of Investigation. Kasi meron po tayong, doon sa fact-finding or doon sa case build-up, dapat po magkatuwang yung public prosecutors at saka yung ating law enforcement. No? So, yung sinasabi kanina ni Director, binabaan pa nga daw po nila yung antas ng ebidensya, which is probable cause only. But again, as far as the department is concerned, there is already a higher standard, which is prima facie with reasonable certainty of conviction. Kung dun sa sinasabi ni Director, hindi na lumulusot sa probable cause, with all the more reason, it cannot prosper or not even be accepted by the department. Kasi sa department po ngayon, hindi po common na i-submit o na i-file yung kaso. Automatic, it will be docketed as a criminal case and subject to preliminary investigation. Ang mangyayari po, ito po'y dadaan pa rin sa masusing evaluation para malaman kung sapat na po ba yung ebidensya at kung ito'y sapat na, saka pa lamang po ito aakyat para maging isang kaso, a criminal case, which should be subject to PI. Tinitiyak po natin kasi na kung magsasampa tayo ng kaso ngayon, hindi lang yung for the sake of filing it, but one which should really be able to withstand the rigors of trial kung darating po tayo sa punto na yon. So, if that is the case, sa malamang at sa malamang ho, kung sa probable cause hindi lulusot, sa malamang ho pag sa evaluation pa lang, baka hindi na rin po makalusot sa department yan. All right. Salamat, Mr. Chair. Gusto ko lang i-make of record na na-appreciate ko po yung efforts ng DOJ, ang Office of the Ombudsman at saka NBI, lalo na yung huling sinabi ni Prosecutor General Fadulion, may certain liberality na sinusubukang gamitin and yet
hinahanda ng maayos kung anumang mga kaso para talagang ang maging resulta ay mahanap po yung katotohanan. And I hope everyone around the table and even those na hindi dumalo sa table ay na-appreciate po yung effort na ganoon. Salamat, Mr. Chair. Thank you. Just a quick Senator question, Mr. Pangilinan. Chairman. Sabi ng ating representative ng Ombudsman, ang hiniling nila ay gawing individual affidavits dahil nga omnibus affidavit yung sinumite. Ganon din ang sinabi ng ating director. Individual affidavits at hindi pa pwede itong 18 ay pumirma ng isang affidavit. Can we get the sense of the Prosecutor General? How do you treat, as a general rule, how do you treat an omnibus affidavit of 15, 20, maybe 40 people? I don't know. No? Go ahead, sir. Mr. Chair, if a joint affidavit is submitted to the Department of Justice and this joint affidavit is signed by, let's say, 10 or 18 people for that matter, kapag hindi wala pong qualification dun sa affidavit, dun sa salaysay, na ito po ay was participated in by this particular individual, it would appear, as far as the reader is concerned, that lahat po sila na nakapirma doon, lahat sila may personal na kaalaman doon sa mga nakasalaysay doon. Kaya sinasabi lagi po namin, kung magjo-joint affidavit, tiyakin ninyo na lahat po ng nakasaad yan ay meron kayong personal na kaalaman. Kung wala naman po, pwede po silang magkaroon ng qualification doon mismo sa joint affidavit. Na sabihin, patungkol po dito sa pangyayaring to, tanging itong mga tao lamang na ito ang merong kabahagi or naging bahagi. Pero if there is no such qualification, then I would have to concede to the strategy being undertaken by the NBI as well as the Ombudsman that it's better to really have individual affidavits because it's also a way of trying to compare and test the credibility of these witnesses. Kapag, again, yung sinabi po kanina, Supreme Court has already decided in a host of cases that when affidavits perfectly or the allegations or statements perfectly dovetail, ibig sabihin, pag tiningnan nyo, parang talagang pattern talaga siya, nakaduda-duda po yung ganon. Mas maigi po yung merong konting inconsistency because it gives badges of truth to it rather than if it perfectly dovetails and then it says practically the same thing, then there is something questionable about that. Mr. Chair, quickly before we go ahead, leave this Senator indulgence. No, actually, after Senator Rafi, it's your turn. Okay. Para lang bago natin iwanan itong subject no, sa affidavit. Mr. Chair, siguro hindi ho naman sa Central Division Office ng Ombudsman, pero itong affidavit na 5 ay nakakuha po ko from Deputy Ombudsman Nico Clavano and also si Director Matibag, no. Ang sa akin ko kasi, Mr. Chair, iba po yung talagang pinirmahan, no. Pag pinirmahan ang affidavit, ibig sabihin pagpalagay na natin 10% nga lang ang totoo doon pero may magagamit pa rin hubo doon. Tanong ko lang kay Director Matibag doon sa sinasabi niyong halimbawa, yung sa mga 5 individual na pumirma, may matutukoy kasi ang gusto natin matuntun dito yung matunay na salarin eh. Kahit papaano sila kung mayroon silang personal knowledge o kung talagang yung kanilang isinalaysay kahit pa 10% o 20% ay sa tingin nyo ba pwede magamit para matukoy yung mga tunay na salary nito? Dahil baka pwede, sabi ko nga yung 18 yun, maganda kung sabihin nila rito para maitahi natin. No? Para malaman natin at matuntun yung mga talagang may kagagawa nito. Sige, Director Matibag. Well, salamat po, Mr. Chair. Tama po yun, no? Pero dun po sa 10 hanggang 20% na sinasabing totoo, yung participation nila sa driver, ganyan, hindi po ma-establish pa rin talaga kung nakita nilang actual na may pera ba talaga, may dala. I will cite an example. Yung isa po sa pumirma, si Hil Nabidad, yung pong isa sa mga 18, tinanong siya, kasi may allegation siya ron, nakasama siya nag-deliver. Tinanong siya dun po sa one-on-one interview. Sa DZRH Special Coverage.
babalikan po natin ang isinasagawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control scandal. At a while ago ay binanggit ni Senador JB Ejercito na kung siya lang ang masusunod ay mas nanaisin niya na humarap na sa hearing ang 18 bagmen ni dating Congressman Zaldico. At kanina nga ay napagalaman na nasa loob na rin ng Senate building ang grupo ng mga dating personnel ni dating Congressman Zaldico, bagamat wala pang linaw kung sila ay dadalo sa hearing. In the meantime, pakinggan muna natin ang ilang patalastas at muli natin pabalikan ang pagdinig. Oras natin alas 10:48 ng umaga. Ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Ang oras na yan ay... Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Samahan niyo po ako hanggang 7:13 gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RH2. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, Dalawang minuto bago alas 11 ng tanghali, balikan natin o bago natin balikan ang mga kaganapan sa Senado, hingi muna tayo ng update na ho sa nangyaring magnitude 7.8 na lindol dyan ho sa Maasim, Sarangani. Hingi muna tayo ng update mula naman sa national government, mula kay RH52 Edniel Parosa. Edniel. Yuel, nagtaas na ng full at red alert ang Operation Center ng Office of Civil Defense, maging ang National Interagency Coordinating Cell matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Batay sa direktiba kanina ni Pangulong Bongbong Marcos at inulit, idinaba ni Defense Secretary Guimo Teodoro, nakatakdang magtungo sa General Santos ang mga opisyal ng Department of National Defense at OCD upang pangunahan ang inspeksyon sa lugar. Kabilang sa mga inihahanda na itong mga response team mula sa national government. Pero batay sa initial na assessment, Yuel, 4 na rehiyon na pinaka-apektado ng lindol, itong Region 12 of Soxargem, Davao Region o Region 11, Region 9 o Zamboanga Peninsula, at itong Bangsamoro Region. Kausap din natin kanina lamang si Police Master Sergeant Robert Tagun, itong tactical officer ng PNP General Santos, at ang kanyang binabanggit, Yuel, ay may isa nang napaulap na casualty dito sa bahagi ng General Santos City. Pero para naman doon sa OCD Region 12 ay patuloy pa itong sinasubject sa further validation at wala pa ring opisyal na reported casualty o nasawi hanggang sa mga oras na ito. Ito binabanggit natin na kaso ng casualty, sabi ni Dagun, ay itinawag ng rescuer mula sa nadagan ng mga debris sa isang area na residential ito. Kabahayan at hindi pa rin identified, na hindi rin matukoy ng mga pulis kung lalaki o babae itong biktima at patuloy pang subject ng validation hanggang sa mga oras na ito. Yan muna ang latest wala rito sa Camp Aguinaldo. Ako si Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Edniel, ulitin ko lang yung isang so far casualty na na-recorded, natabunan ng gumuhong bahay. Residential area, Yuel, yun ang binabanggit ni Police Master Sergeant Robert Tagun, siya ay tactical officer ng PNP General Santos. Pero again, ito ay initial report pa lang galing sa responder nating police at hindi pa ito nagre-reflect doon sa official records at least reported casualties mula sa Office of Civil Defense dito sa may bahagi ng Region 12. Nakaantabay pa rin tayo dito sa Camp Aguinaldo. Ako si Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Ayan ay first so far recorded casualty, no? Pero yan ay sabi nga ni Edniel ay bine-verify pa kung parang pag may mga naitatala, of course sa national government yan ay vina-validate din kung totoong dahil sa lindol. Pero yun yung initial reported ho sa atin na galing yan sa isang residential area. Antabay ho tayo sa iba pang mga updates dahil marami hong mga lugar ngayon ang nakaranas ng pagguho, lalo yung mga eskwelahan. At mamaya ikakwento sa atin ni Daddy Dax ng Love Radio Jensen. Yun hong nangyaring lindol kanina na ngayon ay buti naman at safe na sila. Commercial lang tayo ng saglit, 2 minuto lang to. Oras natin 2 minuto makalipas ang alas 11 ng tanghali. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday.
Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fefcon. Galalala Fefcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Fefcon. Galalala Fefcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. O makalipas ang alas 11 ng umaga, tayo ho'y tuloy-tuloy pa rin na nagbabantay sa malakas na pagyanig na nangyari ho dyan sa Southern Mindanao. Nabanggit ni Edniel Parosa kanina, nasa 4 na probinsya o lalawigan yung labis na naapektuhan nitong lindol, kung saan isa ang so far reported casualty na naiulat ng local authorities dyan. Pero kamustahin muna natin yung kasamahan natin sa Love Radio Jensen kanina na nagkukwento dun sa gumuhong himpilan ng Love Radio Jensen. Kasama ho ang DZRH News FM. Kamusta na kayo, DJ Daddy Dax? So far ba okay na yung location nyo ngayon? Yes sir, good morning sir. Yes po, kasalukuyan po nandito po ako ngayon sa bahay ng kapatid ko po. Mula po kanina yung aftershocks na meron pa ba? May nararamdaman pa ba kayong malakas na aftershocks dyan? Yes sir, maraming beses po. Ngayon po, mga few minutes pa lang po, nagkaroon na naman po ulit ng aftershocks. So, mga sa possible sir na sa pang-ani o pito na itong aftershocks po. Yung balikan ko yung dun sa gumuhong building kanina, no? Doon sa fast food area, doon sa pinaka ground floor, may mga tao ba doon o lahat doon nakalikas? Yes po sir. Ang sabi po nila kanina, nakalikas daw po sila din. Until ngayon po, still clearing pa rin po ang fast food po sa baba. May lalarawan mo ba sa amin kung gaano kalakas yung aftershocks ngayon? Anong pakiramdam? Sobrang lakas talaga sir kasi collapse talaga yung kalahati ng building. Included po yung building natin from first floor then hanggang rooftop po. Collapse po lahat ng building. Wala po talaga kami naiwan kahit isa po. Meron bang mga dyan? Meron ka bang mga naririnig dyan na nanghihingi ng tulong dun sa mga dinaanan nyo kanina? Kung doon nagkakamali, nasa ibang location ka na ngayon no? Kamusta dun sa mga nadaanan mo? Sa mga nadaanan ko ng mga buildings, sir, lahat po ng mga buildings ngayon, mga commercials, close kasi affected yung mga commercials nila. Yung iba, yung mga tindahan, yung mga glass, basag-bulat ng mga glass nila. May mga school din po na gumuho yung sa side ng building nila. Yes po, may private school po dito na may building sila na nag-collapse din ata, sir. Nag-collapse din? School building? Yes po, school building, private school. Nako. O tsaka yung mga commercial areas na nadaanan mo, nabanggit mo no, na totally damaged, gumuho talaga. Yes po, totally damaged talaga yung mga glass nila. May mga sira na mga hindi talaga magamit, sir.
Possible, kailangan talaga siya ng clearing kasi yung mga artist ng iba is kumuho din. Sa DJ Daddy Dax, sa pangangailangan nyo ngayon, for sure walang kuryente, wala ring tubig. Wala sir, walang kuryente, walang tubig. Then halos ng mga tindahan dito is closed. Siguro yung mabilis, mini store, yung mga buildings na mga fast food, wala, close. So yun yung pangangailangan ngayon dyan. Tsaka habang nagkakaroon ng assessment, dapat may mga initial tulong na naipadadala dun sa mga kababayan natin. May larawan mo ba sa amin, Daddy Dax, yung Gensan, na kami, tulad ko, hindi ako familiar dyan sa area. Napapaligiran ba yan ng malapit sa dagat? Yes po sir, nasa tabi po kami ng dagat sir, possible po. Sa 1 kilometer away or 2 kilometers away from our station po, dagat na po. Kanina naglabas ng tsunami alert ang DOST PHIVOX, pero so far wala kayong nabalitaan o nakita na nangyari. Yes sir. Yes sir, ang mga sir, parang nasa labas lahat, hindi nakita ng mga tao sa bahay nila, nasa labas sila lahat. Makita mo talaga sa tao dito sir na talaga sila. Nagpanic talaga yung trauma, especially talaga yung mga nasa buildings. Maraming buildings sir, halos lahat ng buildings yung closed. Wala talaga tayong makita dito ngayon ng mga buildings na open. Then lahat ng mga tao nasa labas. Kasi iniisip nila baka may another na naman ng aftershock. Okay. Ingat kayo, DJ Daddy Dax, ano? Panalangin na laging na maging safe ang iyong unang-una sambahayan at syempre yung mga kasama natin dyan sa trabaho sa Love Radio Gensan at sa DZRH News FM. Thank you, Daddy Dax. Yes sir, thank you po. Yan po, nakasama natin, nagkwento ulit sa atin si DJ Daddy Dax ng Love Radio Gensan. Yung napapanood yung video ngayon sa RH Television, yan yung gumuhong gusali kung saan nandoon ho yung dalawang istasyon natin, ang tech ng DZRH News FM at ng Love Radio Gensan. Balikan na natin ngayon ang sitwasyon. Maya-maya magbibigay pa ho kami ng update tungkol sa binabantayan din nating developments dito sa magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Ngayon balikan natin si RH28 Lakay Raymond Dadpaas. Kamusta ang mga nangyari sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee? Lakay Raymond. Ang nakasala ngayon sa pagtatanong dito sa komite ay si Attorney Melvin Matibag. Ito sa pagtatanong ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian, pinatutunayan nito yung akusasyon na napangakuan ng tig-5 milyong piso itong 18 mga bodyguards para lang tumistigo dito sa may kaugnayan sa flood control. Isinasalaysay ito na isa sa mga partner ng 18 ang kanilang nakausap at ito ang naglahad ng kanilang kwento sa kanila at pinangalanan pa ito dito sa komite. Kaya itong tinatanong ni Senador Sherwin Gatchalian kung paano nila ito makakausap at maaring mapaharap dito sa komite. Ang kwento ni Atty. Matibag ay nagka-diferensya yung pagsasama ng dalawa itong kanilang nakausap at yung isa sa 18 bodyguard kaya't nagsasalita itong kanilang nakausap ngayon na babae, ito yung kapartner at nagkaroon sila ng diferensya kaya't ito ang lumalantad pero hindi pa nila bagamat pinangalanan ay hindi pa napapaharap pa sa ganitong forum. At UL, banggitin ko din lang na habang nagsasagawa ng hearing dito sa Senate Blue Ribbon Committee sa Senate Plenary sa second floor ay yung grupo ng 18 mga bodyguards ay kasama ni Senator Robin Padilla doon sa ikalimang palapag sa kanyang opisina at sila ay nagsasagawa naman ng isang news conference doon. Kaya't sa inutusan ni Senador Erwin Tulfo, na siyang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ang secretariat ng Blue Ribbon upang puntahan si Senador Robin Padilla at kausapin, tanungin kung ano ang kanyang balak sa halip na nagsasagawa lamang ng news conference ay baka mas mabuting humarap sila dito sa komite upang ilahad yung kanilang
nalalaman o kaya yung mga testimonya nila tungkol nga dito sa mga umunoy tumanggap ng mali-malitang pera mula kay dating Congressman Saldico na kanilang kung saan sila nagsilbing mga bodyguard. Pero narinig natin doon sa naunang pahayag ni Atty. Libito Baligon bago sila umakyat dito sa Senate o dito sa opisina ni Senador Robin Padilla, ang kanilang kinikilalang Senate President ay si Senator Alan Peter Cayetano at ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ay si Senator Pia Cayetano. At karugtong ito yung sinasabi na magsusumiti daw sila ng ibang mga pangalan para pwedeng ipatawag sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee under Senator Pia Cayetano chairmanship. So yun ang sitwasyon. So magkahiwalay itong lugar na ito, nasa taas. Pero officially, ang Senate Blue Ribbon Committee nagpapatuloy ang nakasalang, ang tinatanong ng mga senador, si Attorney Melvin Matibas. Ito si RH20, Raymond Dadpaas para sa DZRH, uno sa Pilipinas, uno sa Pilipino. Maraming salamat, Lakay Raymond Dadpaas. Balikan na natin ang Senado. Mayroon pang commotion and drama na nangyari na may pupunitin at hindi pumerma lahat. Marami pong drama nangyari. Yung unang patawag pa lang, Actually, nung unang patawag pa lang po, mas mahaba pa yung naging salita ni Mike Defensor at ang kanyang abogado sa media ng NBI kaysa po makipag-usap ng maayos sa aming mga investigador. At illegally, binidyo capture nila yung pag-iimbestiga tapos inilabas nila sa media. So may mga behavior po na ganun, pero ang naging instruction po natin doon sa ating mga investigador is to exercise maximum tolerance kasi alam naman po natin parang politically high profile itong kaso na ito, kaya ating pong iningatan hanggang sunod nagbigay na po sila ng pahayag nila at ayaw namang pirmahan. Kaya ang hirap din pong gamitin. Tama po, pero meron din po kaming recording, lahat po ng proceedings, siningi namin ng kanilang consent na amin pong i-video record yung buong proceedings at meron po tayo noon. Ipaki-submit na lang sa committee rin so that we can analyze and also the full transcript para rin mabasa namin at ma-analyze namin dito. Yes, Mr. And my last question, Mr. Chairman, before I go to any round 2. Based on your analysis, kung 5 lang ang pumerma, base sa inyong testimonya ngayon, can we take the entire testimonies? Kasi sinabi nyo 10%, no? Yung masasabing direct information, 90%, hindi. No? So ano ang analysis ng NBA on this entire testimony or testimonies? Ang mahirap po yung 10% na totoo naging empleyado. Halimbawa po, yung totoo naging empleyado sila ni Saldico na tapos totoo po na sila na-assign kung kani-kanino. Totoo po na dating Marines yung iba. Yung po yung mga totoo ron, totoong kakilala nila siguro yung ibang tao. Pero yung mismong aligasyon na po ng nangyaring krimen na nag-deliver sila ng pera directly, yun po dapat yung alam nila. Hindi po nila alam kung talagang yung laman ng maleta ay pera. Meron pa nga pong isa doon sa pumirma, yung sinabidad, binanggit ko po kanina. Tinanong siyang direkta nung nag-iimbestiga, kung ano yung diniliver niya maleta, ang sagot niya, wala. Pero pag pinagsama-sama po, yung pong pinagsamang salaysay, magmumukhang maganda yung istorya at paniniwalaan. Pwedeng paniwalaan for purposes other than prosecuting or going after dun sa mga nagkamali. Mukhang hindi po titindig. Binanggit nga po kanina ni PG Padulyon na binabana namin yung standard to probable cause. Hindi pa rin po lulusot Hindi pa rin po papasok sa probable cause. Kasi gusto lang nga po naming makita na maimbestigahan yung mga binanggit na tao na gusto rin po naming ipatawag. Ang problema po namin, Mr. Chair, pag ipinatawag namin base ron sa kanilang inilatag na joint affidavit na yun, baka po mukhang nagpipishing expedition kami at kami naman po ang papanagutin ng mga taong aming ipinapatawag po. Thank you, Mr. Chairman. Maraming salamat, Acting Senate President Gatchalian. Senator JV, it's your turn. Thank you, Mr. Chair. Before we move on to another topic, siguro nabanggit kanina, I'd just like to ask probably the NBI or DOJ, are there efforts to locate yung pong nabanggit na doon sa affidavit, no? Yung mga EA ni Saldico, yung Paul Estrada, Mark Tiksay, Roberto Albarigo,
no? Ito yung mga nabanggit na rin ng mga Blue Ribbon Committee hearing na nakaraan na naalala ko lang kasi, no, na ito yung mga taong individual na malapit kay Saldico, and they were also mentioned, Mr. Chair, doon sa affidavit ni Hil Nabidad at ni Anselmo Taberdo. Tama, no? Attorney, Director, no? They were also mentioned, itong mga malalapit supposedly kay Saldico. Ang tanong ko lang, may effort ba tayo mahanap itong mga executive assistant o itong alleged bagman ni Saldico? Dahil kung sakasakali, pagpalagay na nating may 5-10% lang ang magagamit doon dahil kilala nila yung mga tao, pwede pa rin magamit, no? Attorney Matibag, meron bang effort to look for these individuals? Well, we are willing to see issues of PIDA to them. Gayon po. Pero yung even nga po yung identification nila, tsaka kung personal circumstances, hindi po maibigay sa amin nung 18 Marines. So, if there's an effort, there is a continuing effort. Lahat naman po dito, yung mga binanggit, I'll make no mistake na ibig sabihin dahil hindi maayos yung pagkasalaysay dito sa pinagsamang sinumpang salaysay, hindi na namin titingnan. Titingnan pa lang po namin yun. Kaya lang nga, yung magiging direction po natin, sa halip na naging maluwag at mas mabilis yung direction ng pagpunta, meron pa pong nangyari na ganito na sagabal po sa aming hangarin na may patawag po yung mga taong dapat naming imbestigahan. At na maganda po kanina, binanggit ni PG Padulyon, I just like to take the opportunity na ang NBI po katulong ang DOJ at saka po ang Ombudsman, tuloy-tuloy po yung aming pag-iimbestiga at mga kasong aming inihahain po doon sa mga dapat managot po dito sa ating usapin na flood control issue po na to. Ang ano lang, no, dahil sabi nga natin, pag sinabi mong Marines, ibang ano doon, iba ang pananaw. Alam natin na yan talagang buhay, lahat iaano niyan. Iaalay niya para sa bayan, no? Ang sa akin lang po ay Mr. Chair, kung siguro nabanggit ni Attorney Matibag, doon po kasi sa handling mukhang hindi maganda, no? Yung mga handler, baaring doon sa mga kaunting, kaya nga po nag-aapila nga tayo doon sa doon sa 5 na nag-execute ng affidavit, maari pong may magamit pa doon no, kung sakasakali. Kaya lang kung nasingitan kasi ng handler na ibang impormasyon na dinagdag kung saan-saan, pero dapat nag-concentrate din sila doon sa kanilang personal knowledge, maaring mas nagamit no, pag napagtahi-tahi, kung sakali, Attorney Matibag, kung nahanap ba itong Paul Estrada, Mark Dixay, Albarigo, at naitahi doon kila Nabidad at Taberdo, maaring may magamit. Kung hindi lang siguro na sinasabi nyo na coach na mali o na dagdagan, maari hubang magamit yun kung sakasakali mahanap nyo itong mga sinasabing bagman at yung EA ni Saldico doon, dahil nabanggit nyo rin kanina yung sa mga 5 na nag-affidavit, na-assign po talaga sila kay Mr. Saldico. Well, ito naman pong aming findings na to, including po yung nakuha namin mga testimonya doon sa mga Marines, we are officially sharing it to the DOJ and to the Office of the Ombudsman for proper disposition. Kung maalala nyo po, yung aming pong pagkilos based on the letter deputizing us by the Ombudsman to do the background investigation. So that is a background investigation. Yung pong mga binanggit nila roon will be properly assessed by the Office of the Ombudsman and the Department of Justice. But just the same, we take your advice po, at sabi ko nga, ito pong kasong ito hindi pa po sarado, tuloy-tuloy po yung pag-iimbestiga. Nangyari lamang po nung lumabas nga itong pahayag ng 18 na bodyguards na to, sa halip na parang luminaw, mas lumabo, mas humaba po yung prosesong ating gagawin para habulin natin yung mga mananagot po dito sa issue ng flood control po na ito. Kaya nga po papasalamat tayo sa ating chairperson na si Senator Erwin Tulfo na pinagbibigyan sana ng pagkakataon yung 18 na maihayag yung kanilang nalalaman, no, na sa halip na nag-press con, maaring doon sa mga kasi iba yung pagpumirma ka, kahit papano tinitindigan mo yun So maaring may magamit doon, mapagtahi-tahi natin kung mahanap itong mga individual na ito kaysa umiwas po sila. Kaya hindi natin pinalalabas to, Mr. Chair. Salamat at inimbita mo sila
na i-discredit sila, kundi kung may magagamit doon, bakit hindi? Di ba? I'm sure si Atty. Matibag would agree na doon sa kahit 10%, kung magagamit, magtatahi-tahi natin to, matutunto natin. Kung may delivery nga, meron ng delivery. Kung meron nga itong mga bagman na ito, may kinalaman talaga. Para talaga malaman na natin itong mga tunay na may salarin, no? Dito sa buong modus na ito. Yan, ano lang po, salamat po sa tanong ni Senator JB, Mr. Chair. Let me state po that the NBI will be relentless in pursuing those who violate the law, lalo na po dito sa issue ng corruption. That is the commitment po ng NBI dito sa committee na to. Just to cite an example, just recently we are going after politically exposed persons. Recently po we arrested a director from SEC na nag-extort po. At meron po kaming sinusundan din na lead na medyo malaking personality po na hindi lang namin ibibigay po yung buong detalye, pero meron pong dalawa na malaking personality na tingin namin ay gumamit ng mga dami po para itago tong issue po doon ng flood control po. Right. Before we go to Senator Baum, just want to remind everybody, yung report po sa atin ng Blue Ribbon Committee Secretariat ay nag-aantay pa rin po sila ng sagot sa taas. Ayaw po silang bigyan ng sagot. Binibigyan po natin ng chance. We're inviting them to attend this hearing. Ang sagot po ng attorney po nila, si Attorney Baligod, natatakot daw yata na pag nag-attend naman sila dito, baka i-cite lang po ng contempt ng komite. Hindi naman po ganon dahil ito po ay invitation lamang po naman, di po ba? And this is just a meeting. But anyway, go ahead, Sen Bam. Maraming salamat, Mr. Chairman. Isa lang po itong manifestation. Marami po tayong tanong at yung mga tanong ho natin ay para sa 18 DZRH Special Coverage. Babalikan natin ang special coverage natin tungkol sa isinasagawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee Gatchalian Black tungkol pa rin sa flood control scandal. At hanggang sa mga oras na ito ay inuulit ni Senador Erwin Tulfo, ang chairman ng Blue Ribbon Committee, ang tugon ng grupo ng 18 personnel ni dating Congressman Zaldico na sila ay bumaba mula sa opisina ni Senador Robin Padilla para dumalo ng personal sa pagdinig. Mamaya antabayan na natin ang mga susunod pang kabanata sa oras na alas 11:25 ng umaga. By ACS Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Tips kung paano maiwasan ang pamamaho ng paa. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa medico.ph, ang pamamaho ng amoy ng paa ay kadalasang bunga ng madalas na pagpapawis nito. Kaya naman, ilan sa mga payo upang malunasan ang problema rito ay ang regular na paghuhugas ng paa. Maaari mo ring maiwasan ang labis na pagpapawis ng paa sa tulong ng pagbababad dito sa isang maligamgam na tubig na may asin. Gayon din ang paggamit ng foot powder. Maliban pa rito,
Ugaliing gumamit ng malinis na medyas at regular na linisin ang mga sinusuot na sapatos. At panghuli, iwasang lumusong sa baha. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa Edniel. Yoel, batay sa report ng Police Regional Office 12, pawang mga sibilyan. Itong napaulat. Again, napaulat pa lamang na 3 nasawi habang 4 ang sugatan. Matapos nga itong magnitude 7.8 na lindol sa nabanggit na Kamindanawan o bahagi ng Kamindanawan. Nagpapatuloy yung assessment doon sa lawak ng pinsala sa mga apektadong lugar at hindi pa malinaw doon sa initial outlook ng kapulisan dito sa may Surgeon Region kung ano yung pinaka-circumstances kung saan nakuha itong 3 reported casualty at 4 na nasugatan. Pero lumalabas dito sa kanilang assessment na isang landslide area ang naitala habang ilang infrastruktura ang naapektuhan kabilang na 2 paaralan, 2 ospital, 14 na commercial establishments at 2 residential houses. Sa ngayon ay pinagtutulungan ng 390 search and rescue personnel, 23 mobile units at 100 tauhan mula sa iba't ibang vital installation ang nabanggit na rescue at assessment pa rin syempre dito sa may tuturing na hardest hit na rehiyon itong Surgeon. Patuloy naman ang pala ng otoridad sa publiko na manatiling alerto at sumunod doon sa mga kaukulang safety advisories habang nagpapatuloy ang operasyon di lamang ng pulisya pero ng Office of Civil Defense sa nabanggit na lugar. Ulitin natin, kanina kausap natin si Police Master Sergeant Robert Dacun, Tactical Operations Officer ng Jensen Police. Isa yung nadagaram doon sa residential houses. Pero lumalabas ngayon sa report ng Regional Office 12 na 3 na yung napaulat na casualty, 4 na napaulat na sugatan at patuloy pa itong bine-verify na Office of Civil Defense. Ako si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat Edniel. Again, 3 ho ang napaulat na namatay dyan ho sa Southern Mindanao. Yan ho ay napaulat ng Police Regional Office 12. Samantala, mabanggit ko na lang din ang pagtaya o ang inilabas sa atin ng DOST FIVOX ay 7.8 pero ang Japan Meteorology Agency ay magnitude 8.2 ang kanila hong base sa kanilang data at naglabas na rin sila ng tsunami warning ngayon lang na posibleng tumama sa iba't ibang rehiyon simula ho ngayong alas 11:30 ng umaga. Ulitin ko ho, ito'y mula sa Japan Meteorology Agency kung saan inaasahan daw po ang tsunami sa iba't ibang rehiyon ng hanggang 1 metro o 3 feet yung taas. Kaya pinag-iingat din ho ang ating mga kababayan. Mas mabuti na mag-ingat kesa tayo'y magpakampante dyan ho sa mga areas na yan. Babalik pa ho tayo, oras natin alas 11:32. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Falcon, amoy nakaka-joyful. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Falcon, amoy nakaka-joyful. Falcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada? Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Falcon, amoy nakaka-joyful. Falcon, amoy nakaka-joyful. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Kuya Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming RH. DZRH Special Coverage. Sa oras na 11:41 ng umaga, balikan natin ang Senado tungkol sa nagpapatuloy na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee Gatchalian Block sa flood control iskandal at mukhang merong anunsyo si Senadora Erwin Tulfo, ang chairman ng panel, na sususpindihin na ang pagdinig bilang simpatya sa mga kababayan natin
na naging biktima ng malakas na lindol dyan naman sa Mindanao. At naroon pa rin ang ating kasamang si paring Raymond Dadpaas. Paring Raymond, talagang hindi nahimok yung 18 bodyguards ni dating Congressman Zaldico na sumipot sa hearing. Hindi talaga. Aha. Paring Raymond, medyo reestablish natin ang linya ng komunikasyon ni paring Raymond Dadpaas. At tulad nga ng binanggit natin kanina, ay nabigo sa huling pagkakataon ang panel ni Senador Erwin Tulfo na kumbinsihin ang grupo ng bagmen ni dating Congressman Zaldico na sumipot sa pagdinig hanggang sa magpasya nga ang chairman ng panel na suspindi na ang hearing bilang simpatya sa mga kababayan natin na niyanig o naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Okay na si paring Raymond? Paring Raymond? Paring Romel, suspindi ko na nga yung hearing. At dahil nga hindi man bumabali ko yung o humarap yung sinasabing 18 bodyguards. At sa ngayon, si Senador J.B. Hersi ko, pakinggan natin si Senador J.B. Palagay na natin kung kahit hindi katanggap-tanggap. Pagtutugma, makorroborate sa mga dating makatauhan na nabanggit, nagagamit pa rin. Sayang, dapat nandiyan sila nga eh. Kaya nga hindi kaya po nila na sana bumaba sila para marinig yung panig nila. Dahil hindi naman itong hindi na para i-discredit sila, kundi para marinig sa sila. Kasi nga, nabanggit ko yung mga dating taong malapit kay Zaldico. Sila galing kay Zaldico, kung makakorroborate nila, kahit nasabihin na natin, 5-10% lang yung maaaring magamit sa affidavit nila, pero pinirmahan nila, ano pa rin, pwedeng makatulong at magamit. Sayang, marinig din pa nilang... Opo, bakit hindi? Kaya nga sinasabi ko, pwedeng magamit yun. Kaya huwag sila matakot sana. Pagkakataon sana para marinig yung panig nila. Kasi ang target naman natin ito, hindi para i-screen sila. Target natin dito, malaman yung mga tunay na salarin sa flood control at sa modus na ito. Hindi ba ako, yun po, ano yun? Ay, kaya nga, yung mga 5 nag-execute affidavit, kasi iba yung may pirma ka eh. Kahit pa paano, tinitindigan mo. So, sabihin na natin, sabi nga may inconsistencies, pero kung may magagamit man, kahit 5-10%, ang tama, ang totoo. Pero kung no corroborate dun sa mga binigyan yung individual na nabanggit na ng mga previous hearings na malapit, edi magagamit tayo. Kaya hindi na hinintay ng komite. Nagpasabi na hindi bababa eh. Kaya na hihinayan yun tayo na pagsansa, nandiyan na rin lang. Bakit hindi pa kumpara? Pero sana pagkakataon kanina yun para na-cross-examine, malaman credible. Kung magamit man lang, kahit sabi, palagay natin 10% magamit. At least magamit, di ba? Gusto natin dito malaman yung tunay sa salary. Hindi natin nakakalimutan. Huwag tayong mag-stop sa kaguluhan dito. Kailangan malaman natin yung mga tunay na salary doon sa flood control dahil mag-iisang taon na ang SONA ng Patulo, kailangan yung mga tunay na mga individual na gumawa ng pinakamalaking krimen na korupsyon, na scam, kailangan ito mapanagot na magkasal. Pinag-inhibit yung senator na nabanggit. Pinag-inhibit yung mga senators na nabanggit. Anong suna? Pinag-inhibit nila yung mga senators na nabanggit. Hindi ko na alam yun. Ayoko na amin. Basta sa atin malaman natin yung talagang mga salarin. Ang leadership of Senator Erwin Tulfo. JB Rosito. Senator Erwin Tulfo nandun sa kabila. Banggitin ko na rin na paring na mayroong schedule na filing ng kaso ng Lindon Campo ni Senador Erwin Tulfo doon sa mga 18 tinawag nilang mga bodyguards dahil nga sa pagkakabanggit sa kanyang pangalan nung nakaraang linggo at ito ay ginawa sa isang meeting na hindi daw official na hearing ng Senado. Ito yung last week dahil wala doon yung Senate Committee on Blue Ribbon na nagsilbing o
record doon sa nasabing pagdinig. So sino magiging paring Raymond, sino ang kakasuhan ni Sino ang kakasuhan ni Senator Erwin Tulfo, paring Raymond? Yung isa, hindi ko alam kung yung buong grupo or yun lang nagbanggit sa kanyang pangalan dahil identified naman kung sino yun Yung isa sa 18 na nagsabi na nag-deliver daw sa kanya ng pera. Na wala namang ipinakitang ebidensya at ginawa yun doon sa isang meeting ng last week na hindi nila itinuturing na isang official committee hearing. Yung kasi ang kaibahan, paring Romel, yung nagpupulong kayo, mag-akusaka sa isang public forum na kung iba yun sa isang committee hearing. Dahil sa committee hearing, hindi ka pwedeng kasuhan kahit na anong sabihin mo. Basta ang pagkakaalam mo ay totoo ang iyong sinasabi. Pero kung isang ordinaryong pulong lang na kanilang tinawag na parang isang news conference lang nung last week ay pwedeng kaso ang kanilang kakaharapin at mukhang ganun yung mangyayari sa ngayon na paring Romy. So anong status ngayon na paring Raymond nung 18 bodyguards ni dating Senador Zaldico? Wala, nandun sila kay Senador Robin na paring Robin. Hindi sila bumaba dito at nagpakita. So I mean sa susunod na pagdinig ba ay bibigyan pa rin sila ng pagkakataon na dumalo? Ang sabi ni Senador Kiko Pangilinan na siyang Vice Chairman ng Blue Ribbon Committee ay padadalhan pa rin sila ng invitation sa susunod. Dahil at kung hindi sila susunod o sasagot, isusubpina sila at kung hindi pa rin sila sasagot, ay maposibleng umabot doon sa puntong sila ay i-cite in contempt kapag umabot sa puntong yun at hindi sila humarap paring Robin. Pero this early, meron na bang pronouncement si Attorney Baligod just in case mangyari yung tinutukoy mong sitwasyon? Wala tayong information na, paring Romel, dahil nandun sila sa taas, dito kami sa second floor. Sila ay nasa 5th floor. Itong grupo ito kasama si Senator Robin Padilla. Kasi nga, ang problema doon sa kanilang pronouncement, kanina ang i-declare nila o kinikinala nila as Senate President ay si Senator Alan Pepe Cayetano at ang chairperson ng Senate Committee o Senate Blue Ribbon Committee ang kinikilala nila ay si Senator Tia Cayetano. Hindi itong grupong ito nila Senator Erwin Tulfo at Senator Sherwin Gatchalian. Okay. Sige, parang Raymond, I understand from ground floor, dediretso ka naman sa opisina ni Senador Robin Padilla para kunin naman, of course, ang kanilang side. Maraming salamat, paring Raymond. Mula dito sa Senado, ito si RH 1 Raymond Advance para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, ang inyo pong natunghayan ay ang pagtatapos or pagsuspindi ng Senate Blue Ribbon Committee Gatchalian Black sa kanilang investigasyon or pagdinig sa flood control scandal. At hanggang sa pinakahuling sandali ay nabigo ang panel na kumbinsihin ang 18 bodyguards ni dating Congressman Zaldico na dumalo sa kanilang hearing. Ginawa ng Blue Ribbon Committee ang desisyon na ipagpaliban muna ang hearing para naman bigyan ng atensyon, mas matinding atensyon yung nangyaring malakas na lindol sa bahagi ng Mindanao. At ito naman ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. 9 na minuto bago sumapit ang alas 12 ng tanghali. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and sa kwento, iba't ibang angulo.